Ang programang ito ay isang bayad na palatuntunan sa radyo. Ang mga salitang gagamitin ng tagapagsalita ay sarili nitong opinyon at walang kinalaman ang himpilang ito. Ang kahayag gikan sa kabatulan. Ang langit ng nakahayag ang ngayon lulod na ikapatanod sa taliwala sa katawhan sa Diyos. Aron nga ang kabatuuran, ako nga masarang minaagi sa Espiritu sa Diyos. Sa presensya mo, muli magandang umaga, hapon po sa ating lahat at gabi dahil tayo po ay live sa buong mundo na magkakaiba ang araw dito sa Philippines, doon sa ibang bansa ay gabi. Kaya nga magandang umaga at gabi po even dito sa City of Mati at sa lahat ng mga tagapakinig at magandang gabi po sa tagapakinig dito sa himpilan sa Radio Muse. Kaya nga sa ating pag-aaralan ngayon dito sa Book of John chapter 20 verse 31 na nagsabi dito sa wikang English but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Kaya nga ito po yung ating teksto ng ating pag-aaralan sa wikang Tagalog, yung pag-asampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa bago ang lahat tayo po yung muna manalangin. O dakilang Diyos na siyang naglikha ng langit at lupa, dahil po ang iyong hinirang na humingi sa iyo ng basbas. We continue to anoint Him sa buhay ko, even sa lahat ng mga tagapakinig. We open your heart, we open your mind, Panginoon. Dahil naniwala kami na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na sumasalat ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya tayo po dadako sa ating pag-aralan. It's the Book of John na sabi na recorded at na sa buong world na believe na 100 times na sinasabi dito sa gospel. Ibig sabihin ng gospel, apat na libro na sinulat niya, Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya nga ating pag-aaralan o himahimayin natin ang wikang yung word na believe, mga minamahal kong tagapakinig. Kaya nga dito po sa unang hakbang ng ating pag-aralan na walang ibang sentro dito sa Word of God kundi ang ating Panginoon Kristo. Only the name of Christ is not the center in our lives to all preacher na aming pinag-aralan, aming ipahayag, kundi ito'y nakabase sa salita ng Diyos na aking sasabihin ngayon upang tayo ay hindi maliligaw. Kaya nga, number one is the purpose of miracle to believe. Dahil sa unang panahon ng ating Panginoon Kristo ay siyang nagpakatawang tao na nag-perform siya sa unang himala na yung word na miracle na sinasabi dito na ipinapakita sa lahat ng tao na mayroong Diyos ng may kapangyarihan na unang himala na ginawa ng Diyos sa Book of John chapter 2 verse 11. Ang sabi dito, ang pasimulang ito ay ang kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilee at inhayag ang kanyang kaluwalhatian at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. The first miracle na gumawa ang ating Panginoong Jesus nung mayroong isang kasal sa
kasalan sa Kana na ito po yung gumawa siya ng alak. Ibig sabihin nito ay sa unang panahon ay mayroon pa ng alak noong unang panahon. Pero kung pag-aralan natin ang alak, maraming definition sa alak dahil ang alak noong una ay noong ay katas ng mga prutas. Kaya nga, dito natin maintindihan na yung the purpose of miracle na nag-perform ang Panginoong Hesus ng himala upang ipakita niya na mayroon siyang kakayahan na gumagawa nito. Kaya nga, even sa sika na miracle na ginawa, pangalawang himala na ginawa ng Diyos nung siya ay nagpapagaling ng may sakit sa isang leader sa mga parisyo na gumaling ang isang anak niya. Even sa Book of John chapter 4 verse 53-54 na pumunta ang isang ama upang papuntahin ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. Ngunit ang sabi sa kanya ng Panginoon ay umuwi ka na. Nung umuwi ang isang ama ay nakita niya na gumawa ang Panginoon ng himala. Kaya nga in the Book of John chapter 4 verse 53-54 nating mababasa, sabi ito, naunawa ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo, at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambayanan. Ito ang muling pangalawang tanda ng ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea sa mula sa Judea. Kaya nga, ito pangalawang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus na nagpapagaling siya. Ngunit nang siya ay nagpapagaling dahil sa paniwala ng isang ama. Even sa buhay namin na mga pastor, dito sa Apostolic Ministry for Christ, kami po ay nanawagan kung sino mang nais sa inyo na maipag-free ang sino mang may sakit sa bawat pamilya, handa po kaming pumunta sa inyong mga tahanan. Wala po yung bayad. Dahil pinagbabawal sa amin na magpe-pray ng sakit pagkatapos ay magbayad dahil nabawasan natin sa banal na kasulatan na ibinigay sa atin na libre, ito po ay walang bayad. Kaya nga dito natin maintindihan ng Panginoon Kristo ay kami po ay nanawagan na kung sino ang may sakit sa inyong mga pamilya, handa po kaming pumunta. Sabi ito, free, dahil ito po yung nais sa ministry ng mga lingkod ng Diyos. Dahil even sa John chapter 14 verse 11, mga minamahal kong mga kapatid ko sa himpilang tagapakinig dito sa Muse Regios, sabi sa Book of John chapter 14 verse 11, na sabi ito, magsimampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, at kundi kaya magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain. Kaya nga, dito natin maintindihan ang Diyos ay nanawagan din na kailangan na agyo'y pagtuo. Sa wikang Bisaya na ay pagtuo ang bawat mga tao. Even makasang klaseng mga trials sa buhay natin ngayon, na kung tayo ay lumapit sa ating Panginoong Kristo, handa niyang ayusin yung ating mga buhay, ngunit nakadepende sa ating paniniwala sa Kanya. Kasi maraming mga tao ngayon na to cease to believe, maniwala lang kung nandyan na yung kanilang mga kahilingan. Sa Biblia ay hindi po ganon. Kailangan maniwala ka, at pagkatapos kung ikaw ay may paniniwala, doon papasok yung inyong mga kahilingan na handang tumutugon ng ating Panginoon Kristo. Kaya number 2, yung the importance of belief in Jesus. Ano ba? Bakit sinasabing ano ba ang kahalagahan? O ano ba yung nais sinasabi dito? Bakit mahalaga ang pagtuo? Yung believe na tinutukoy dito sa Book of John. Kanya in John chapter 1 verse 14, kung mayroon po tayong mga Biblia, ating buksan na ito po yung importante na kita po ay maniniwala sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga dito sa Book of John, sabi nitong sa chapter 1 verse 12,
Dadapot ang lahat ng mga kanya'y nagsitanggap at pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya nga ito po yung order sa bawat isa sa atin. Hindi sinasabi itong mga ibang sikta, kundi lahat ng tao. Wala sinasabi itong samahan o grupo, kundi ang sinabi ito to become, sa wika sa ibang translation, ito sinasabi ito na to become the children of God. Kung paano natin magiging children sa Diyos, ay kailangan na doon yung word na receive. Kailangan tanggapin si Kristo bilang sarili nating tagapagligtas, na tanggapin natin siya bilang siya ang Diyos na siyang nag-perform ng himala sa unang panahon hanggang sa katayuan ngayon. Kaya sinasabi ito, pagkatapos nating tanggapin ang Panginoon Kristo bilang sarili nating tagapagligtas, mayroon yung word na believe His name. Kaya nga, kailangan po na mutuo ta sa isang pangalan, dahil ang sabi ito sa Book of Acts chapter 4 verse 12 na walang pangalan sa silong ng langit para sa kailigtas sa lahat ng tao, kundi ang pangalang Jesucristo lamang. Kung mababasa natin sa Book of Acts, kung mayroon kayong mga Biblia, pwede natin basahin. Kaya nga, dito natin maintindihan na kailangan din tayo pagtuo. Kaya nga, sinasabi dito na, sabi ito sa John chapter 3 verse 15, 16 to 18, atong basahin at mga kapatid. Sabi, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ito po yung kailangan din sa bawat isa. Yung word na eternal life, na sa oras tayo ay papanaw na dito sa lupain ito, sa pangsamantalang tahanan, mayroon tayong tahanan doon sa kaharian ng Diyos, kung tayo ay karapat-dapat na makapasok sa kanyang kaharian. Kaya dito natin masabi nito sa verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapapahama, kundi magkaroon magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, the order na kailangan ng the importance of belief in Jesus Christ upang hindi tayo mapapahamak. Mayroon palang mapapahamak, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga, in John chapter 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Kaya the purpose ng ating Panginoon Kristo nang siya'y bumaba dito sa lupang ito para iligtas sana ang mga tao. Kung kailangan mayroong word na believe, kailangan lang mutuo sa Kanya. Kaya dito natin maintindihan simple o dali lang maunawaan ng bawat. Sa verse 18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumampalataya hinatulan sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga walang ibang bugtong na anak na pangalan ng Diyos kundi ang pangalang Jesucristo. Kaya dito natin maintindihan na ang tao ay mayroong kapahamakan. Kaya nga sana po ay maintindihan natin the importance of believe in Christ, na para't pala tayo ay pababilang na tayo ay to become a children of God. Ito yung purpose. Kaya dito natin maintindihan na ang Diyos ay nanawagan na sa bawat isa through the word niya. Hindi po sa word namin na mga pastor, kundi sa kanyang mga salita sa pamagitan ng banal na kasulatan na ating pinag-aralan ngayon. Sa Book of John chapter 5 verse 24 na sabi to, dili na siluntan sa wikang Bisaya, dili na mapapahamak o i-judge ang mga taong nanampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sabi sa Book of John chapter 5 verse 24 na
Katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang dumidirinig ng aking salita ay sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumilipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya nga, through the belief of the name of Christ, ito po'y mapabilang na siya na hindi na siya patay. Ibig sabihin ng patay ay walang relasyon sa Diyos. Magkaroon lang tayo ng koneksyon sa ating Panginoon kung tayo ay magkaroon ng paniniwala sa Kanyang pangalan. Kaya nga, dili na po tayo mapapahama o sinutan sa wikang Bisaya. Kaya sa John chapter 6 verse 29 na nagpapatunay din na ang sabi dito, sumagot si Jesus at sa Kanyang sinabi, ito ang gawa ng Diyos sa inyong sampalatayanan niya o Kanyang sinugo. Kaya only the name of Christ to believe on Him whom He hath sent. Kaya siya lang ang pinadala dito sa lupa. Walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya bakit maraming mapapahamak? Kaya nga, kung pag-aralan natin ang banal na kasulatan na ang kaligtasan ng bawat isa ay hindi lamang ito sa pamagitan ng mabuti nating gawa. Kaya hamak ang tao kung mayroon siyang sariling paniniwala, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga, in Ephesians chapter 2 verse sa verse 8 and 9 na tayo po ay nirescue na sa ating Panginoon. Kaya nga tayo ay nirescue, kaya wala po tayong dapat maipagmalaki. Even sa buhay ko, wala akong dapat maipagmalaki dahil wala naman akong kapangyarihan na mailigtas yung aking sarili maliban na lang sa aking paniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ating mababasa. Basahin natin, mga minamahal kong mga kapatid, sa Ephesians. Sa mga bukton mo verse 8 and 9 ang sabi ito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya nga, tayo po ay binigyan na ng kaligtasan, ay nangaligtas na po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hindi po ito sa ating mga gawa. Kaya the ones of the first miracle sa ating buhay na magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi dito sa verse 9, sabi ito, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag mamagpuri, yung mamalaki sa kanyang sarili. Kaya nga sa bawat mga preacher, even sa buhay ko, wala akong ibang dapat na pagmalaki kundi ang pangalang Panginoon Kristo na may kapangyarihan na mailigtas ang buhay ko, even sa buhay na lahat ng mga tao na nais na magbagong buhay. Tandaan natin, mga minamahal kong mga kapatid, na hindi pa huli ang lahat. Kung tayo po ay buhay pa, dito na po tayo ay dapat maniwala, dahil sa oras na mamatay ang tao, kahit ilan pang panalangin ng ating sasambitin sa buhay pa ng ating mga kamag-anak, kahit silang 50 pa ka mga panalangin, ay hindi na tayo maililigtas. Kung pag-aralan natin ang Lucas chapter 16, kung kay Lazaro at kay mayaman, sino po yung mga nanalangin doon? Yung patay. Hindi po ang buhay para mailigtas yung namatay. Kaya nga pag oras na mamatay ang isang tao, in the book of Hebrews chapter 9 verse 27, ay doon po ay hahatulan siya ng Diyos. Kung ano ang pangalan natin na hindi nakatala sa aklat ng buhay, wala po tayong
magagawa at automatically ay mapapahamak po tayo, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya nga salamat sa Panginoon na even dito sa balikan natin ang teksto na ating pinag-aralan na sa Book of John. Sa Book of John, mga minamahal kong tagapakinig, ay nandoon yung word na paniniwala. Na kung tayo ay namaniwala lang sa isang pangalan, na walang ibang pangalan, kundi ang pangalang Jesucristo lamang. Kaya nga in the Book of Acts chapter 4 verse 12, only the name of Christ na ipinala dito sa lupa na upang mailigtas ang lahat ng tao. Hindi sinasabing ako lang, kundi lahat tayo, mga minamahal kong mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Ito po yung iksing mensahe na ito po ipagpapatuloy natin sa araw ng bukas. Na ipagpapatuloy natin yung word na remanding a lack of faith, na ano ba yung ibig sabihin nito. Kaya nga, sa mga minamahal kong mga kapatid, salamat sa isang mensahe na lahat ng mga tagapakinig, at gayon din sa aming station managers, kay Brother Bong Martinez, even sa aking kasamahan dito, si technician, si Brother Jake. God bless, even dito sa buong station. Maraming salamat po at pagpalain po kayong lahat. Ang lahat din pong nakapakinig, na ang Diyos ay kumikilos nawa sa inyong mga puso't isipan. Kaya tayo po manalangin. Amang Diyos na siyang nilikha ng aming buhay, we continue to bless them, even sa lahat ng mga tagapakinig. Kung mayroon man silang mga sakit ngayon, kami naniwala na ikaw ang Diyos na siyang manggagamot sa kanilang mga buhay. Even dito sa News Radio, Panginoon, we continue to bless them, Panginoon, na protektahan mo ang lugar na ito, Panginoon, dahil kami naniwala na walang ibang Diyos na magprotekta sa aming buhay kundi ikaw lamang, Panginoong Kristo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless sa ating lahat. We mean not only to satisfy your ears, but also gives you good health. Only here at East Coast Purified Drinking Water. East Coast Purified Drinking Water, located at Madam Mata City. East Coast Purified Drinking Water. Visit beside at Phoenix Gasoline Station and look for Sir Akin Matayab and Rainier Jimenez. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Till you die. Number 1 na tayo sa bawat bayan na ating narating, kapatid. Kaya naman, patuloy tayong lumalawak. Ito ang inyong Music and News Radio.